أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, introduction to Arabic verse. Fi'al, fi'alun. Level 2, naka-level 2 na kayo ha. Level 2, the Arabic verbs. Term 1. Okay, Mashallah. tingnan ulit natin. Okay. Al-ghaib ay third person. Yes, Al-mukhatib, second person. At yung mutakallim ay first person. Okay. Inshallah. Huwa, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antum, antum. Anta, antum, antum. Anti, antum, antuna. Anti, antum, antuna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. So yung kulay blue, huwa, huma, hum. Anta, antuma, antum. Ay muzakkar, masculine, panglalaki. Tandaan nyo, para hindi kayo maligaw. Pag sinabi nating third person, yung daliri nyo, yung nasa dulo, puro third person yon. Okay? Puro third person. Yung nasa dulo. Okay? Huwa, hiya. Third person yon. Kapag ka al-ghaib. At yung pangalawang guhit ng daliri, huma, ay second person. Kaharap ng kausap mo. Second person. No. Third person din. Third person din, pero double. Dalawa. Sorry. At yung pangatlo ay plural, third person. Okay, both yon. Al-ghaib na muzakkar at saka muannas. Yung dalawang daliri na sumunod, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, yung dulong daliri ay singular. First person. Kaharap mo, kausap mo, iisa lang. Babae siya o lalaki siya. Antuma ay dual, dalawahan. Kaharap mo siya, sila ay mukhatib, no? Second person. At yung pangatlo na guhit ng daliri mo ay plural. Second person, kausap mo, babae man o lalaki. At yung sa daliri mo na malaki, yung lalaki mo, al-mutakallim, ay ikaw ang nagsasalita. Ana, nahnu. Singular at saka plural. Both yun, both sexes. Muzakkar at saka muannas. Kaya kailangan may saulo nyo yan. Kasi kung hindi nyo yan masasaulo, hindi nyo may papasayang Arabic sentences. Kaya kailangan, pagkatapos ng klase, kanta-kantahin nyo na yan. Isaulo nyo yan. Alamin nyo kung alin ang first person, second person, at saka third person. Yung singular, dual, at saka plural. Kailangan ma-perfect nyo yan. Pag hindi nyo yan ma-perfect, huwag mo na ituloy pag-aaral mo. Mag-drop ka na. Kumain ka na lang. Kailangan ganun. Okay? Fi'alun. Fi'alun is verb in English. Mashallah, nasa verb na tayo ah. Okay? So, verb, fi'al. Any words that describes an action, lahat daw ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw and has a tense attached to it referring to past tense, present tense, and future tense is known as verb. At kung ito ay papahiwatig ng pangyayari na nakalipas, kasalukuyan at hinaharap, at ito ay tinatawag na tense, ibig sabihin, ang salita na yun ay pandiwa, verb. Okay? So, verb is fi'al.
Sabi natin dito sa sentence na natapos natin sa book 1, doon sa last part. Sabi ng teacher, al-mudarris, Aina Abbasun. Nasaan daw si Abbas? Sabi naman ni Muhammad, kharaja. He left. Pero bakit wala yung huwa? Pinag-uusapan nila ay isang lalaki na wala sa harapan nila. So ang pinag-uusapan nila ay third person. Ngayon, nagtatanong ang teacher kay Muhammad, nasaan si Abbas? So tinatanong niya, third person, wala sa harapan nila. Kaya ang third person sa Arabic ay huwa. Pero bakit ang sinagot ni Muhammad ay kharaja? Bakit hindi niya sinabing huwa kharaja? So gaya ng sabi natin kanina, kharaja, nandoon na sa loob ng verb yung doer of the action. So, ibig sabihin, yung tatlong letter na yan, kharaja, is already a full sentence sa Arabic. Buo na siya, sentence na siya mismo. Pero 3 words lang. Subhanallah. Amazing, di ba? So, kaya nga kapag natututunan mo na yung Arabic, na-amaze ka at mas gusto mo pa siyang alamin kasi kakaiba siya. Habang naiintindihan mo, mas gustong-gusto mong matutunan sa kakaibang diskarte niya, sa kakaibang environment niya, sa kakaibang technicalities niya. Kaya, ang pinaka-rich na language sa buong mundo is yung Arabic. Okay, kharaja. 3 letter lang, pero sentence na siya. He left, sabi niya. There is somebody doing an action. Merong gumagawa ng action. At yung action dyan is yung umalis na. He left. Left. Left is the action. So kapag ka merong action, merong gumagawa ng action. At yung doer ng action na yon, siya yung ism. Siya yung noun. Siya yung noun, siya yung mubtada, siya yung subject. Doon sa he left, sino ang ism? He. Ano yung he? Pronoun. Yung pronoun is part of ism. Nasa umbrella siya ng ism. So kung siya yung ism at siya ay marfu, therefore, yung he is mubtada. He is the subject. At siya yung doer ng action. At ano yung action? Left. Kaya lang, nasaan yung he? Nasaan yung huwa doon sa kharaja? Kharaja, he left. In English, the doer is described first, then the action. So makikita mo dyan sa English, na nakikita mo na kagad na yung doer of action, nakasulat na kagad, he. Pagkatapos kasunod yung action, left. Normally, we start with a pronoun, which is the doer of the action. Or pwede ring noun ang doer of the action. And then the action that has taken place. So, nilalagay mo muna yung pronoun tapos yung ginawa niya. Or yung noun tapos yung ginawa niya. Kasi kung gagamitin natin na papalitan natin yung pronoun na he, sasabihin natin, Abbas left. Gagamitin natin na proper noun. So normally, ang sinasagot is a pronoun. He left. Umalis na siya. Pag sinabi mo na yung pronoun, isusunod mo ngayon yung action word. Left. Katulad ng she rode. So sinulat mo muna yung pronoun, yung doer of the action, nandoon na, bago yung action. He went, pronoun, doer of the action, and then the action. They arrived, doer of the action, and then the action. So basically, ganyan ang format niya sa English. Kailan makita mo muna yung doer of the action,
pagkatapos yung action taking place. How do we call the doer of the action in Arabic? So mayroon tayong tawag doon. Kharaja, he left. Yung he is the doer of the action. Ang tawag sa kanya is fa'il. Fa'il or fa'ilun. Fa'il. Sabi mo nilang fa'il. So yung fa'il is the subject. Yung fa'il is the subject. Yung fa'il is mubtada. Yung fa'il is could be a noun or a pronoun. So dito yung he is a pronoun. Fa'il is a damir. Damir. Pronoun. So doer of the action is fa'il. Left is the action. So yung action left, ang tawag mo doon ay fi'al. Okay, clear? So pag action word is fi'al. At yung doer of the action is fa'il. Fa'il at saka yung fi'al, hindi sila pwedeng maghiwalay. Kailangan lagi silang magkasama. Kailangan mayroong gumagawa ng action at yung gumagawa, kailangan mayroong action. So doon sila dapat na magiging magkasama kapag binuo mo sila sa sentence, hindi sila dapat na maghihiwalay. Kharaja, he left. He is the doer. Left is the action. Pero hindi mo makita doon sa kharaja yung huwa. Wala yung huwa. It is hidden. Parang alam mo yung babaeng buntis. Sabi mo may bata sa loob ng tiyan niya, pero hindi mo naman nakikita. Kasi hidden. So ano yung hidden? It is mustatir. Mustatirun. Mustatir. It is hidden. So doon sa word na kharaja, the doer of the action or yung subject ay nandoon na siya sa loob ng word. Kaya very concise yung Arabic words. Concise, maikli lang, pero kompleto na lahat doon sa loob. Okay? So it is hidden, mustatir. 99.5% of words in Arabic describing an action is 3-letter verb. Subhanallah. Only a few is 4-letter verb. Ibig sabihin, lahat ng mga action word, lahat ng verb, or lahat ng pandiwa sa Arabic word, 99.5% 3 letra lang. Sa atin, pag sinabi mong tumatakbo, ilan na yon? Takbo. 9 na letter na yon. Tumatakbo. 9 na letter. Pero sa Arabic, 3 letra lang ang mga verb. At konti lang ang 4-letter na verb. Mayroong sinusunod na pattern sa Arabic verb. At yung tinatawag na fa, ain, lam. Ngunit ang pagbasa dyan is fa'ala. So ito yung pattern na sinusundan para ma-conjugate yung verb. Ibig sabihin, paano mo gagamitin yung action word sa Arabic kapag nilagay mo siya sa loob ng sentence. Sa pamamagitan ng pattern na ito, matututunan mo kung paano siya gagamitin sa loob ng verb. Kasi sa Arabic, ay kailangan pa rin na susundin natin yung apat na status ng word. Okay? Ang tawag dito ay radical pattern. So, yung radical pattern na yan, ang tawag naman dyan sa Arabic is kalima. Kalima. Yung first radical is yung fa. Fa radical. First radical fa, ang tawag doon is fa kalima. Second is ain kalima. At yung
third is tinatawag na lam kalima. Yung tatlong yun. Alhamdulillah. So dito maintindihan natin kung paano ginagamit yung mga sa English, yan ang tinatawag na root word. Okay? Yan ang root word. So mayroon tayong tatlong pattern which is fa'ala, fa kalima, ain kalima, at saka lam kalima. Kharaja. So mayroon tayong tatlong letter dito na makikita mo ay puro fatha. Si kha ay tinatawag nating first radical, siya si fa kalima. Ra, second radical, ain kalima, jim or ja is the third kalima or yung tinatawag na lam kalima. Kharaja. Kharaja means he left. Zahaba. Zahaba means he went. Jalasa, he sat. Raja, he came. Sami'a, he listened. And last, Karuma, he became curious. Tingnan nyo ang fa'ala, fa kalima, ain kalima, at saka yung lam kalima. Yung column niya. Yung column niya, ang first column, from up to down, from kha to ka. Lahat sila ay mayroong fatha. Pero yung ain kalima, makikita mo dyan, ra fatha, ha fatha, lam fatha, jim fatha, mim kasra, ra damma. Pero pagdating sa dulo, nakita mo ja fatha, ba fatha, sa fatha, ain fatha, at saka mim fatha. So ibig sabihin, ang nagbago lang sa gitna. Okay? In the base form, any verbs represent past tense, male, at saka yung third person. Tingnan muna natin itong mga to, samples. Tapos babalikan natin yung mga hindi natin na-take up. Kha, ra, ja. He left. Kung gagamitan natin siya ng pronoun, huwa yun, huwa. Pero hidden siya, hindi mo siya makikita doon. Huma, kharaja. Dalawang lalaki ang umalis. No? Nawala doon. Okay? 2 men left. Okay, sign of dual. Alif musanna. Okay, explain ko. Yung huwa ay hindi mo makikita sa kharaja kasi yung word na kha-ra-ja, yung ja, merong fatha sa taas. Kapag meron siyang fatha sa taas, yung last letter, third letter, so ibig sabihin masculine yan, at yung fatha na yon ay nagre-represent na siya ay huwa. Nakaatas na siya doon. Okay? Dito naman sa second, huma is dual. Dalawang lalaki ang wala. Umalis. Kha, ra, ja. So yung fatha ng ja, nagkaroon ng mad, alif. Dati, ang alam natin, si alif ay pangpahaba lang siya, di ba?
Pag may nakita kang fatha, pinapahaba niya si fatha. Hindi lang pala yun ang dahilan kung bakit nandiyan si alif at pinapahaba niya si fatha. Sa pamamagitan ni alif, hindi siya tinatawag na mad alif dyan. Kundi, andyan yung isang katayuan niya bilang si alif musanna. Musanna means two. Musanna is two. So, ibig sabihin, kapag nandiyan si alif sa verb, tandaan nyo, verb. Yung verb na yan, si alif, nakamad siya kay fatha ng ja, ng jim. Ang trabaho niya dyan is alif mutanna. Ibig sabihin ng alif mutanna, siya ay alif na nagre-represent ng dual form. So, ibig sabihin, si ja ay dalawang lalaki. Nasundan niyo ba? Sa taas, kharaja. Isang lalaki lang. Kharaja, dalawang lalaki na yon. Di ba natatandaan yung unang explanation natin, sabi natin, qala. One man said. Tapos sabi natin, qala. Two men said. So yung alif, ano? Mag-iibang meaning. Mag-iibang meaning, magkakasala ka. Yun, mashallah, alhamdulillah. So, makukuha natin yan. Mas maigi na dinadaanan natin ito kaysa dumiretso tayo ng tajwid. Kasi kapag dumiretso ka ng tajwid, alam mo yung rules pero hindi mo alam kung bakit. So, dahil dito sa pag-aaral natin ng Nahu at saka ng Sarf, yung science of nouns and science of verb, maiintindihan natin yung makikita natin sa Quran, bakit siya naging ganon. Okay? So ngayon, the last one is home. Di ba yung home is plural? Tatlong tao, higit pa ang wala. So makikita mo yan ngayon. Ang tawag dyan is plural. Al-jana. Okay? Ngunit, tignan mo, magmula doon sa taas. Kharaja. Patha. Ibig sabihin, huwa. Isang lalaki lang ang wala. Kharaja. Meron siyang mad alif at siya ay tinatawag na alif mutanna. Alif of dual form. So, dalawa na yung wala. Pagdating sa home, kharaju. Naging damma siya. Naging damma at nagkaroon siya ng waw. Dating alam natin, si waw ay mad ng damma. Pinahaba niya yung damma. Ginawa niyang u. Okay? At yung alif dun sa dulo, spelling rule yan. Kapag merong waw at nasa dulo ng word, kailangan merong alif na nasa hulihan para maging constant yung basa niya. Okay? Kharaju. So ngayon, malalaman mo na sa pamamagitan lamang ng mga signs na naka-attach doon sa verb na yung doer of the action, malalaman mo kung siya ay masculine, malalaman mo siya kung siya ay al-ghaib, third person, malalaman mo rin kung siya ay dual, at malalaman mo rin kung siya ay plural. Okay? Titingnan mo lang yung word. Kaya kailangan kabisado mo yung huma, huwa, huma, hum. Kaya sabi ko, kapag hindi mo saulado yun, mag-drop ka na lang. Kasi simple lang naman, isa sa ulo mo lang naman siya. Pag nasa ulo mo na yun, okay na. No? Para, kumbaga, yung huwa, huma, hum at saka yung harf jar, yung harf step ham, para siyang college entrance examination. Pag naipasa mo yun, pwede ka na mag-college. Pwede ka na mag-aral.
Ngayon, kung hindi mo yun masasaulo, magtanim ka na lang ng kamote sa likod ng bahay. No? Ganun yun. So, napakahalaga no. Kaya dapat isaulo niya yung huwang-mahom. Dahil sa pamamagitan niyang huwang-mahom na yan, malalaman mo doon sa word kung siya ba ay huwa-humahom. Hiya-humahon na malalaman mo. So, pamamagitan lang ng pagbasa mo na sinusunod mo yung tinatawag natin na faala. Okay? Yung wow na nasa dulo, dapat lagi siyang merong alif. Spelling rule din yan. Okay? Ngayon, so naintindihan na natin na kapag ka lalaki, huwa, humakum, at ito ay al-ghaib, at nandoon siya sa action word, at siya yung doer of the action, at siya ay mustatir. Kaya mustatir siya ay hidden. Pero kahit na hidden siya, alam natin na siya ay lalaki, alam natin na singular siya, alam natin na dual siya, alam din natin na plural siya, alam natin na lalaki siya. E paano naman natin malalaman kung babae siya? Lahot ba? Kharajat. Subhanallah. Alam na natin na si ta marbuta, si alif maksura at alif mamduda ay sign ng feminine. Pero sa verb, yung binanggit natin, alif maksura, ta marbuta, tsaka alif mamduda, ito ay sign ng feminine kapag ka ang kinabitan niyang word ay isem, noun. Okay? Noun. Pero kapag verb, ta maftuha. Okay? Ta maftuha. So yan si ta si ta maftuha, siya ay tinatawag na tao tanisi. Tao tanisi. Yun ang tawag sa kanya. Ibig sabihin siya ay ta na nag-represent ng feminineness. Pagiging feminine ng word. At siya ay merong sukun. Okay? Kapag may sukun siya, ibig sabihin, siya ay feminine, siya ay third person, at siya ay singular. Okay? Sign of feminine yung ta marbuta, maftuha, ta maftuha na tinatawag na tautansi. Ngayon, paano natin malalaman na naman siya ay dual? Kasi doon sa masculine, alam na natin na kapag singular, kikita natin sa karaja, patha, singular, huwa. Tapos doon sa huma, double siya, kikita natin karaja, meron siyang alif musanna, sign of dualship, yung mad alif. At kapag ka-plural naman siya, nakita natin siya ay Jew. Dhamma at saka mad wow. Okay? Ngayon, pumasok tayo doon sa feminine at kinuha natin yung al-ghaib, third person, singular. Nalaman natin na yun ay singular kapag nakita natin si ta maftuha o si tao tanisig. Ngayon, kapag dual naman siya, ano naman ang mangyayari? Ayun. Sabi niya, kharaja. Yung kharaja is yung word. Kharaja. Yun yung faala. Para malaman natin na siya ay dual na babae, yung tao sanisi ay dinugtungan ng alif mutanna. MashaAllah. So nagkaroon na siya ng alif for dualship. Kharajat, kharajata. Ibig sabihin ngayon, the two women left. Nakuha nyo?
Nasusundan nyo ba? Okay. Another word. Zahaba. So, kukunin natin zahaba. Ano yung word ngayon? Kung zahaba yan, anong word na gagamitin natin na action word? Ano yung ating example? Zahaba. He went. Okay? Zahaba. Nakita natin merong patha si ba sa lam kalima. Understood natin na ito ay al-ghaib. Third person, mufrad, singular, at ito ay muzakkar. Muzakkar, masculine. Ngayon, huma. So ano yung sabi natin kanina? Para maging dual siya, kailangan lagyan siya ng alif musanna. Zahaba. Ibig sabihin nun, kahit hindi mo ilagay si huma, pag sinabing zahaba, ibig sabihin nun, huma, zahaba. Okay? So, two. Pangatlo, plural, hum. Anong mangyayari? Gagamitan natin ng dhamma at saka wow. Zahabu. So, plural siya, al-ghaib, at siya ay masculine, muzakkar. Ngayon, kung siya naman ay babae, hiya. Hiya, zahabat. Meron siyang tatanisi. Okay? Meron siyang tatanisi. Understood natin na kahit wala si hiya, ay she pa rin yan. Zahabat. She went. Ngayon, kung dalawa na sila, zahabata. Kailangan magkaroon siya ng alif musanna. Okay? So, madali lang siyang unawain, di ba? At exciting. Okay? Next, jalasa. Jalasa means he sat. So, kapag kahuwa, yung nandiyan sa right side, yung mga zamair, yung mga pronouns, yung huwa, huma, hum, hindi yan isinusulat doon sa jalasa. Ini-emphasize lang natin na yung mga yun ay nandoon sa loob. Hindi mo na kailangang sabihin huwa jalasa. Sabi mo lang jalasa. Huwa na yun. Okay? So kapag singular, jalasa, fatha. Kapag huma, double, third person, or al-ghaib, mutanna. Mutanna is dual. Jalasa. At kapag jam'a, plural, hum, jalasu. Ang dali lang intindihin, di ba? Jalasa, jalasu. Ngayon, kapag babae, singular, third person, jalasat. Ta'tanisi. At dual, huma, jalasata. Kailangan meron ding alif musanna. Okay. So, simple. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasta. Next word, raja'a. Raja'a, for huwa, third person. Jalasa means he came. Jalasa. Raja'a. Raja'a, he came. Raja'a. So, mayroon siyang fatha sa dulo, raja'a. Ngayon, kapag siya ay dual, kailangan mayroong alif mutanna. Huma. Raja'a. I-prolong mo siya. Gawin mo siyang dalawang counts. And kung for plural is raja'u. Raja'u. At kapag siya ay third person singular na feminine, muannath, raja'at. Saltanisi. At kapag dual, kailangan merong alif mutanna. Raja'ata. Raja'ata. Okay? Next, sami'a.
Sami'a for third person. Huwa. Singular. He listened. Sami'a. Sami'a. Huma, dual. Sami'a. And whom? Sami'u. Plural. Pag babae, feminine, al-ghaib, mufrad, singular, sami'at. Sami'at. At kapag dual, alif mutanna, sami'ata. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata. Kataba. Kataba, he wrote. So understood na natin yan. Third person, singular, kataba, fatha. Kapag dual, kataba. At kapag plural, katabu. Kapag singular, feminine, katabat. At kapag kadual, alif musanna, kataba. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata. So kailangan talaga isaulo natin itong huwa, humahum, iya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kapag ka hindi mo yun sa ulo, hindi ka matututo. Kailangan sauluhin mo siya. So every verb has a sign which represents a detached pronoun. Dhamirun, munfasilun. Okay, all detached pronoun is always definite and marfu. Yung detached pronoun is yung huwa, humahum. Okay? Dhamirun, munfasilun, detached pronoun. Kapag ka siya nailagay mo sa sentence, siya ay magiging, dapat siya ay definite, at siya ay marfu, at siya ay mubtada. Siya yung subject. Kapag siya ay verb, kailangan nandoon yung doer of the action, tsaka yung action. Okay, zahaba, he went, huwa zahaba. Doer of the action is huwa. Yung subject of the action, yung huwa, is marfu. So, yung zahaba, yung nagre-represent na patha, ay marfu. Pero siya ay mustatir, hidden. At siya ang tumatayo sa katayuan ng marfu. Okay, marfu, yung fa'il. Yung fa'il is yung doer of the action. Kaya ang doer of the action dyan sa zahaba is huwa. Pero nasaan si huwa? Wala, hindi mo siya makita. Paano mong nalaman nandyan siya? Kasi yung letter, last letter na ba ay mayroong patha, it represents na siya ay huwa. Sign of fa'il. He went zahaba, huwa. Two men went zahaba, huma. At yung whom is all men went, yung mas marami, plural. At hiya, isa dahabat, at yung dahabata is huma. Okay? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك